Sa bawat yapak sa lupang bitak-bitak, isang kwentong nahuhubog. Kwento ng pawis, kwento ng pag-asa, kwento ng pagkikipagbaka. Daan-daan taon na ang lumipas, ngunit para sa maraming Pilipino magsasaka, tila nakagapos pa rin ang pangarap sa mismong lupang kanilang binubungkal. Dito sa gitna ng malawak ng palayan ng Liman, sa ilalim ng init ng araw, tahimik nilang tinataguyod ang buhay ng isang bansa. Hindi madali, hindi patas, pero araw-araw nagpapatuloy sila. Minsan may lupa, madalas wala. Minsan may ani, madalas kulang. Minsan may pangako, pero kadalasan napapako. Hanggang kailan, hanggang saan, at para kanino. Ako, si Alvin Mendoza, at ngayong araw na ito, samahan niyo kami sa paglalakbay upang tuklasin ang tunay na lagay na reforma agraryo sa Cagayan. May pagbabago ba talaga sa ilalim na agrarian reform o nanatiling pangako lamang ito para sa maraming Pilipino? Noong taong 1988, sinabatas ang Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Isa itong makasaysayang hakbang upang tuldukan ang matagal ng suliranin na kawalan ng lupa ng mga magsasaka. Layunin ng programang ito ay ipamahagi ang lupaing sakahan sa mga tunay na nagbubungkal nito. Taong 2009 naman nang maisabatas ang CARP o Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms, isang panibagong pagtatangkang palawigin at pagtibayin ang naunang programa. Ngunit paglipas na mahigit 3 dekada, nasan tayo ngayon? Naabot ba ang layunin ng reforma o napako lamang sa papel ang mga pangako? Nandito tayo ngayon sa Cagayan, isa sa mga bayan kung saan aktibo ang mga inisyatiba ng reformang agraryo. Makausap natin ang ilang magsasaka para marinig mismo mula sa kanila kung ano ang epekto ng mga programang ito sa kanilang buhay. Behind every moment is a voice, a story waiting to be heard. These are the people who lived through it, who felt the pain, the hope, and everything in between. In their own words, they shared their truth, and now we listen. Nung mabigyan ako ng lupa, 1999. So sinaka ko yun na lupa, gawa nung tabi ng dating lupa ko. Tapos, ano siya, yung kumbaga accretion ng dating lupa ko. So, tiwangwang siya. Sinaka ko ng sinaka kasi wala namang may-ari. So, nung malaman ko na public land siya, pumunta ako ng DNR ng Solana. Tapos, pina-ocular inspection ko yung lupa. So, nalaman namin na siya is totoong public land. So, ang ginawa ng DNR, kaya sinabi nila sa akin, na-applyan ko yung lupa. So, sila mismo nag-award sa akin na yung lupa na yun, pwede mapunta sa akin. Ang number 1 na benefit sa akin ng government is about the seeds. About the seeds na itinatanim namin, tapos yung mga pataba, galing lahat sa DA. Nabigyan din ako ng machine, galing ng DA since 1984. Hanggang ngayon, buhay pa yung makina. Kahit sinong gobyerno na ngayon, pare-pareho lang yun. Baon na tayo sa utang. Tayong mga Pinoy, hindi na tayo magtataka kung bakit naghihirap ang buong Pilipino. Maski sinong magiging presidente na isula isutibiyag tayo, kinalakihan na natin. About BBM kasi, kailangan itaguyod nila tayo. Why? Kung kailangan, kasi siga norte tayo, solid north tayo. Kailangan si BBM, kumbaga, mas i-prioritize niya dapat yung mga tiga rito sa atin. Kasi tiga rito siya sa may region natin.
So, ang madikayat naman sa ngayon, nung nangangampanya pa si BBM, is sabi niya magiging 20 pesos yung bigas. Hanggang ngayon, mahal pa rin ang bigas. Di ba? Yeah. Yun ang advantage at saka disadvantage ng pamamalakad ng gobyerno. So, ibig sabihin, sinasabi ko, maski sinong magiging president natin, pare-pareho na lang yan. And that wraps up his journey, from clearing what he thought was private land to securing usage right in public forest soil, and leveraging government-supplied inputs since 1984 to boost his harvest. Despite rising costs and unfulfilled promise, he's remained a lifelong farmer, innovating his own soil conditioning and pest control methods. Na tenants lang po. Mga tagal na po. Mula nung pamilya na po, 1993, I saw it start. Until now. Hindi, kung hindi ka pelang gumalaw, wala. Kailangan diskarte lang. Tulad yan. Na-provide ako kung lalo kung ganito na tagilid. Kikita nyo yung grow up sa akin yan. Kailangan magpatubig ka kung gusto mo lang na may trabaho ka araw-araw. Noong 90s, hindi ko pa alam kung paano ko mag-start noon. Kasi isipan ko yung puro maasa kami lang sa ulan. Kung minsan drought, kung minsan bagyo, ganyan. Kung minsan ganito, summer. So ngayon, naka-provide ko ng ganyan. Umulan man, okay lang. Umaraw man, okay lang. Kasi kayang-kaya ko magtanim. Gawa ng ginawa akong patubig. Walang makakarating sa amin kahit anong gawin namin. Kung hindi ka na lang kailang gumalaw, wala. Maasa ka sa kanila. Ganun din yun. Ngayon lang. Yung salamat kami kung may mabalitaan kami na may ayuda yung farmer galing dyan sa nagbibigay. Ganyan lang. Kailangan. Yung sabi ko lang sa kanya kung sakali kahit lang yan, yan ang importante, number 1. Water pump, tubig. Kasi pag may drought, pwede namin na magagpan, patubig. Hindi naman lang pala yung pwede matubigan, di mais. Lalo sa akin na non-stop yung trabaho ko, yan, mga gulay. Diyan kami kumikita sa mga gulay. Araw-araw kailangan natin yung gulay. Bali, kung sakali na 4 na sako, 3 yung mapunta sa akin, 1 dun sa may-ari. Basta, wag mo lang busuhin yung may-ari ng lupa. Kanya. Ibigay mo lang tama yung tamang mapupunta lang sa kanila. Kasi kung lolokohin mo sila, wala. Mga mararamdaman nila, alam nila yung ilan yung makukuha sa lupa. Kasi farmer din sila dati. Wala hindi katulad yan sa ibang lugar na kung yung alam nila na talaga mahirap, yun talaga pinigil. Kikita nila kasi ang sitwasyon ko, kahit tenants lang ako, kaya ko na panindigan. Kasi yung iba, maasa sila, yun na mahirap. Tulad yan, member ako sa agriculture, member ako sa BIFAR, yan, nung siniyay nila sa akin nun, kailangan meron maayuda, mapapunta sa akin, alam nila yung situation ko, yun, nag-back out sila. Kikita nila yung situation ko, yun talaga, wala siguro pwede. Kailangan gawin nila yung prosige sila, ganyan. Kasi alam mo yung magtatanim, hindi biro, kasi katulad dyan, kung tinanim mo yung tanim mo, katulad ng mais, kailangan may maintenance yan. Bigay mo, parang tao rin.
Kung ibigay mo talaga yung gusto niya, yung pagkain niya, talaga bubusugin ka. Pero kung tanim mo lang, tapos balikan mo na lang, aani ka kung gano'n. Wala, kailangan may fertilizer siya, may insecticide siya, may foliar fertilizer siya, ganyan. O tulad nito, ang lit lang ang area nito. Kumikita sila. He may seem like just an ordinary farmer, working as a tenant on his brother-in-law's land, planting crops just to have something to put on table each day. But behind the sweat and sacrifice is a dream, someday cultivate his own land back in his hometown, a piece of soil that remains untouched for now. We just have to endure, he says, even when the rains rarely come, even when lives get harder by the day, still they push through. But if he were ever given the chance to speak to the president, he has only one request, a water pump. A simple tool that could mean survival for their crops and dignity for the hands that feed this nation. Sa amin, ano lang to, tenants lang kami dito. Mga ilang taon na po kami tenants. 32 years na. Ilay, pwede mo ba kami magandaan about dito sa sinasakan? May maganda po bang may tulong ng gobyerno? Meron din. Kasi pag yung mabaha, ganon, may konting ibabalik naman nila sa gastos namin sa mga bini sa abon. Ano ba? Yung sitwasyon mo, mas napahirap po ba o mas napadali? Pareho lang din. Kasi ngayon mahal naman na lahat ang bilihin na ngayon. Ngayon lang kami may makukuha kami na ng gobyerno, yung balik nila yung gastos namin na may konti kami makukuha sa DCIC gano'n. Pero dati po may tulong. Wala naman. Ngayon lang din. Nagkataon lang na kausap mo na sa akin. Ano po yung pwede sabihin sa kanya o i-request para mas Sana yung presyo ng mais naman yung tumaas naman yung pagkuha nila. Kasi mahal ang kuha namin sa binhi sa kabono, yung mga sa bodega naman. Silang nagpe-presyo sa mais namin. Hindi kami, dapat kaming magbenta, kami sana magpresyo sa mais. Yun yung bodega ang nagpe-presyo. Bali yun kung yung kuha nila, yun din lang ang pagbenta namin. For some, agrarian reform is a promise written into law. But for farmers like her, it's a promise she's never truly seen. She spent her life planting and harvesting, yet is still unsure what agrarian reform really means. To her, the government is like rain that never falls, often promised, rarely felt. Sa mga nakatanggap ng lupa, may mga kwento sa pag-angat ng dating simpleng pangarap, ngayon unti-unti nang natutupad. Marami pa rin ang hindi nabibigyan ng sapat na suporta upang lubos na makinabang sa reforma. Problema pa rin ang kawalan ng akses sa makinarya, puhunan at merkado. Ang mga pangakong pagunlad ay hindi tila naging panibagong laban para sa ilan. Isa ang sigaw ng mga nasa lupa, katarungan. Hindi sapat ang batas kung hindi ito naipatupad ng patas. At sa likod ng bawat kwento ng tagumpay, may libo-libong hindi naririnig ang hilo.
kaya't nananatiling bukas ang tanong, paghihintay ang mga magsasaka sa tunay na pagbabago? Kami sa paglalakbay upang tuklasin ang tunay na lagay sa reforma agraryo Bayan kung saan aktibo ang mga inisyatiba ng reporyang Ngunit sa kabilang banda, marami pa rin ang hindi nabibigyan ng sapat. Go! Uy! Uy, gago! Long dekada, nasan tayo ngayon? Naabot ba ang layunin ng performa? O napako lamang sa Sigaw ng mga nasa lupa, katarungan, hindi sapat ang batas kung hindi ito lalakbay upang tuklasin ang reforma Wala ng akses na makinarya, puhunan at merkado. Lang. mga palo sa English.